Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi everyone, magandang araw po muli sa ating lahat. So welcome po muli sa ating pag-aaral sa araw-araw na pagpapala. So hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So kung muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan, ang makasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So sumandali muna tayong yumuko at manalangin. Lord, thank you sa araw na ito, Panginoon. We entrust into your hands, O Lord, ang buong araw na ito, Panginoon, at ang aming pag-aaral ng salita. Let thy name be glorified. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, buksan natin ating Bible sa book of Psalms 23 verse 1 to 6. So, sabi sa English, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Verse 5, "You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Amen. So, thank you Lord sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Mangusap ka sabot sa amin habang kami nakikinig ng salita. Salamat sa makapahayagan na iyong salita, O Diyos. In Jesus' name, Amen. So, Amen. So, atin po ngayon tatalakayin at pag-usapan yung Book of Psalms 23 verse 1 to verse 6. So, ang title ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan po natin, The Great Shepherd Care. Ang pag-aalaga ng dakilang pastol. Hallelujah. So, sino po itong dakilang pastol na nag-aalaga sa atin? No other than Jesus Christ. Amen. Our great shepherd. Hallelujah. So, sa ating simpleng panimula, so Psalms 23 is one of the most and well-known passage in the Bible. Hallelujah. So, most beloved and well-known passage in the Bible. So, beautifully illustrating the intimate relationship between God and His people. Napaganda po itong Book of Psalms. Actually, one of my favorite chapter and verse sa Book of Psalms ay Psalms 23 verse 1 to verse 6. Hallelujah. So it presents God as a great shepherd. Hallelujah. Who loving cares for His flock, providing guidance, protection, and comfort. Purihin ng Diyos. So yun po yung Book of Psalms 23 verse 1 to verse 6. Ang ganda nito ating pag-aaralan ngayon. So, the Book of Psalms 23 not only reassures believers of God's constant presence, but also encourages them to trust in His provision during life's challenges. Amen? So, ang aklat ng mga awit, 23 ay nagbibigay ng katiyakan sa mga mananampalataya, sa ating mananampalataya na patuloy na presensya ng Diyos at hinihimok tayo na magtiwala sa Kanyang pagkakaloob sa gitna ng mga hamon ng buhay. Purihin ang Diyos. So, take note sa chapter na ito, ang mga verses na ito, Psalms 23 verse 1 to verse 6, so we will uncover. Tatanggalin natin yung cover nito. So, profound truths about God's character and His relationship with us. Amen? So, ano po ang nilalaman ng Psalms 23 verse 1 to verse 6. So, pag-aralan po natin, mayroon tayong makukuhang mga 6
na magagandang aral dito sa Book of Psalms 23 verse 1 to verse 6. So some key lesson from Psalms 23 verse 1 to verse 6 o mga ilang mahalagang aral na ating matutuklasan at matututunan dito sa Book of Psalms 23 verse 1 to verse 6. Puntahan na po natin. So, i-uncover na po natin ang nilalaman ng Psalms 23 verse 1 to verse 6. So, one of my favorite chapter and verse in the Book of Psalms. Okay, first, may kita po natin, God as our great shepherd. Amen? Ang Diyos bilang ating dakilang pastol. So, yun po yung unang-una na makukuha nating aral dito. So, ang Diyos natin, siya yung ating dakilang pastol. Amen? So, bilang dakilang pastol ng ating buhay, take note the word divine provision and care. Amen? So, banal na pagkakaloob at pag-aalaga. So, the book of Psalms 23, verse 1 to verse 6 begins with the declaration that the Lord is my shepherd, sabi ni Haring David. At ang sabi niya, I shall not want. Amen? Affirming God's role as a provider who meets our needs. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. So, ito pong awit na ito, 23, verse 1 to verse 6 ay nagsisimula sa pagsasabi na ang Panginoon, ang aking pastol, sabi ni Haring David. Amen? So, hindi ako magkukulang. Meaning, nagpapatibay sa papel ng Diyos bilang tagapagbigay at tumutugon sa ating mga pangailangan. Malinaw po yung verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. So, pag kinilala natin si Jesus bilang ating dakilang pastol ng ating buhay, so we shall not want. We shall not lack anything. Amen? So, in Christ, we are complete. Colossians 2 verse 10. Kay Kristo, mayroon tayong kakuntintuhan. Mayroon tayong kakumplituhan. Amen? Kaya nasabi ni Haring David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya pag ang Diyos ang ating kinilalang dakilang pastol ng ating buhay, hindi na tayo mangailangan pa ng ano paman. Kumplito na po ang buhay natin. Amen? So that's true, mga kapatid. Amen. So sa ating supporting verse, makita natin Philippians 4:19. Anong sabi roon? And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen? Sabi ni Paul naman po yan. Okay? Ni Apostol Pablo. Sabi sa King James Version, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, ang ating Panginoon po ay hindi nauubusan ng blessing. Amen? So, sabi nga sa Tagalog, napagandang Tagalog, sabi ron, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan. So, ang Diyos natin ay punong-puno ng kayamanan. Mayroon siyang budiga ng kayamanan sa langit. At ang good news, yung budiga na ito ay hindi nauubusan. Punong-puno ng kayamanan. Magsama-sama na yung 8 billion population of the world na humingi ng blessing kay Lord, hindi pa rin mauubos. Amen? Ganyan kasagana ang ating Panginoon. Hallelujah. So, hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, if we acknowledge Jesus as our great shepherd, take note. Amen? Hindi tayo mangailangan ng ano paman. Hindi tayo mauubusan. Kasi hindi nauubusan yung budiga ng Panginoon sa langit. Amen? So, yan pong unang aral, mga kapatid, na makukuha natin dito sa Book of Psalms 23 verse 1. Amen? So, unang-una, take note po natin, ang ating Diyos, siya po ang ating great shepherd. Amen? Yan po ang pagkilala po ni Haring David. Pangalawa, na aral dito, guidance and restoration. Amen? So, take note the word leading o tinatawag na leading to green pastures. Okay? So, pangunguna sa mainam o sa Tagalog, yung green ay berde. Berde at mainam na pastulan. Amen? So, guidance and restoration o gabay at pagpapanumbalik. Amen? Take note, God guides His people or guides us as believers in Christ to spiritually nourishing places, symbolizing His desire for us to find peace and restoration in Him. Amen? So, ginagabayan ng Diyos ang kanyang mga
tao o tayong kanyang mga anak. Hallelujah. Sa mga espiritual na malusog o mainam na lugar na sumasagisag sa kanyang pagnanais na makatagpo tayo ng kapayapaan at pagpapanumbalik sa Kanya. Verse 2, Psalms 23, verse 2. So ano sabi ron? He makes me to lie down in green pastures. He leads me besides the still waters. Hallelujah. So napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew 11 verse 28, sabi ron, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. So sa Kanya tayo lumapit, i-guide tayo sa mainam na pastulan. Hallelujah. Yun po yung ating Panginoon. Pangatlo, so dito muna tayo magkatapos. So hindi ko po kayang tapusin po yung 6. Nakapahayagan dito sa book of Psalms 23 verse 1 to verse 6. So pang-6 po o pangatlo. Pangatlo po na aral dito sa Psalms 23 verse 1 to verse 6, found in verse 3. So spiritual renewal. Amen. O spiritual na pagpapanauli. Restoring the soul. Amen. Pagpapanauli ng kaluluwa. Take note, God not only leads us to physical nourishment, but also restores our soul. So reviving our spirits through His presence and guidance. Hallelujah. So ang Diyos ay hindi lamang nagdadala sa atin ng pisikal na sustansya, kundi nagbabalik din sa ating kaluluwa. Binibigyang buhay ang ating espiritu sa pamagitan ng Kanyang presensya at gabay. Malinaw po, verse 3. Ano sabi sa book of Psalms 23 verse 3? Ang sabi ron, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang Kanyang pangalan. Amen. So our supporting verse, Isaiah 40 verse 31. Yan po yung ating pagkatapos. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah. So yun po yung mga naghihintay sa Panginoon. So hindi tayo napapagod. Dire-renew ng Panginoon yung ating lakas. Kung medyo napapagod na yung ating mga isipan, tanda natin, ang Diyos ay nariyan lang. So i-renew muli yung ating mga isipan. Amen? Yung ating mga kaluluwa. Kaya napaka-importante kilalanin natin si Jesus bilang great shepherd ng ating buhay. At sure, ang Kanyang pabor, ang Kanyang presensya, ang Kanyang guidance ay mararanasan natin. Amen? So, taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin mixing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Kinikilala kita bilang aking dakilang pastol na ang alaga ng aking buhay. At sa oras na ito, humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At linisin mo ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita at mga tumanggap sa iyo, pagpalain mo silang lahat. Ano man ang kailang pangailangan, katagpuin mo, Diyos, to may physical, financial, material, emotional. Lord, katagpuin niyo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.